Our devotion for today, praying specifically. Ephesians chapter 1 verse 15 to 23 is our scripture reading and our key verse ay nasa verse 18. Ang sabi ni Apostle Paul, ang kanyang prayer sa mga mananampalataya sa Ephesus, "The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints." So makikita natin that here, Apostle Paul is praying specifically. Ikaw ba'y nag-struggle minsan kung ano ang iyong ipapanalangin? Or hindi mo alam kung ano yung mga salitang iyong sasabihin pag tumawag ka sa Diyos? Or maybe naiisip mo yung mga ilang bagay na request, pero hindi mo alam kung paano mo ito i-voice out sa Panginoon. And sometimes gumagamit ka ng mga kataga na medyo malabo, like for example, pagpalain niyo po nawa ang taong ito, Panginoon. So, hindi mo naman kailangang maging guilty sa ganyang kapatid. Pero napakahalagang makita mo na ang pananalangin sa Diyos ay napakahalagang ipinagpe-pray mo specifically. I'm not saying ikaw ay gumamit ng mga magaganda or mga mabulaklak na salita pag ikaw ay nakikipag-usap sa Diyos, kundi isang panalangin mula sa iyong puso na specifically mga bagay na natutunan mo sa salita ng Diyos na iyong ipinapanalangin sa isang tao. Dahil kung hindi ka magpipray specifically, pwedeng ma-miss out mo yung isang napakalaking pagpapala ng pakikipag-usap sa Diyos. Again, sinabi ni Paul sa verse 18, makikita natin yung kanyang specific prayer sa mga mananampalataya. Na yung kanilang paningin ay yung paningin ng kanilang unawa ay maliwanagan, na ang sabi nga ho niya, that ye may know what is the hope of His calling. So maunawaan nila ano yung pag-asa ng panawagan ng Diyos at maintindihan din nila kung gaano kayaman yung kaluwalhatian na mamanahi ng mga mananampalataya. So that is the prayer of the Apostle Paul. So makikita natin here, si Paul, in-apply niya yung mga katotohanan na kanyang natutunan sa salita ng Diyos at ito ay kanyang inihiling sa Diyos specifically na ito ay gumawa sa mga taong kanyang pinagmamalasakitan or kanyang itinatawag sa Panginoon. So likewise, every time na ikaw ay magbabasa ng Bible, pwede mong isulat yung mga lesson or yung mga pangako na iyong natutunan sa salita ng Diyos. At kung meron kang ipagpe-pray, for example, ang iyong asawa, ang iyong magulang, ang iyong mga kapatid, ang mga kapwa mo mananampalataya, ang iyong kaklase, ang iyong katrabaho, or ang isang taong hindi nakakilala sa Panginoon. Meron kang mga natutunan na pangako at aral sa salita ng Diyos, pwede mo yung isulat at pwede mo yung isapuso at yung mga katotohanan na yon ay pwede mong sabihin sa Diyos na kumilos sa mga taong iyong ipinapanalangin. At kapag nagawa mo yan, kapatid, makikita mo kung papaano kumilos ang Diyos sa buhay ng taong iyon at maging sa iyong sariling buhay at madidiscover mo ang isang napakalaking pagbabago kung papaano ka nakikipag-usap sa Panginoon. So I hope let us apply this devotion every time we pray, praying specifically. Let us pray. Dakilang Diyos, ako po'y nananalangin na nawa po ma-experience ng ibang tao yung aking natutunan, ang mga pangako niyo na aking pinangahawakan, at ito ay kumilos sa kanilang buhay. At sila po ay inyong pagpalain, O Diyos. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.